Ito na yung ating pangalawang topic, no? Para wala tayong masyadong ano. Then I'll just time check tayo, 15 minutes. So dapat mga 23 or 24. So, eto, Pulong. Puta si Pulong na naman, bidang-bidang na naman si Pulong, walang yan, no? Nagbabala, Bongo, susunod na. Totoo bang may dapat ikabahala? Puta base sa mga... Eto dalawa kasi posible rito. Posibleng wala pa rin naman. Bongo, kami na magtatago. Para hindi magtago, di ba Boss Armando? Para wag ka muna magtago. Para hindi magtago si Bongo, kunyari wala pa. Yun. Or posible, dahil galing kay Pulong, posibleng nanloloko lang din si Pulong. Diba? Dalawa yung posibilidad dyan eh. Kaya, Bongo, wag ka muna magtatago. Bidibay na kasi si Pulong. Oh. Debunk na yan ng DOJ. Oy, nako, sinabi na ba? Nagsabi na ba yung DOJ? Hindi ko pa naman sabi. Wala pa, parang ganun nga, no? Wala pa daw silang hawak. And silipin na lang natin kung bakit sinabi to ni Pulong pala. So most probably, kung dinibunk na yan ng DOJ, baka nanloloko lang tong si Bongo tsaka si Pulong. Tandaan nyo, magkakampihan Di ba? Siguro sinabi, oy kunyari may warrant of arrest. Okay. Kasi kumuha ng simpatya ng tao or posibleng kumuha ng simpatya ng tao or siguro dahilan na rin para magtago. Baka gusto na magtago ng Bongo. Kasi pero imposibleng hindi nila pinag-usapan yan bago sinabi, di ba? Ngayon nagtatago na ngayon. Yun nga posibleng technique din yan. No? Or most probably baka kumuha ng simpatya ng tao. Kayo ba? Anong sa tingin nyo? Kasi kung walang kasalanan, bakit parang kabado? No? Huwag kayong masyadong kabahan. Huwag kayong masyadong kabahan. Ito, ano pa lang naman yan a fresh wave of speculation. Hindi, pero matagal na rin kasi yan. Matagal lang sinasabi. I think it was a month back nung ang sabi, parang si Senator Trillanes na rin, parang medyo luto na. Napapanahon na. Magandang buhay, Ma'am Susan Lar Santos. I think si ano na nagsabi, si Senator Trillanes, na kung saan parang hinug na, no? Pero medyo very interesting yung pahayag ni Pulong Duterte. Yan tungkol umano dyan sa ICC actions, no? Kaya maraming tao ngayon nagtatanong kung si Senator Bongo na ba ang susunod na harap sa mas mabigat na pressure? Naku po. The real issue here isn't just whether an ICC warrant exists, kundi kung bakit may mga pahayag na parang naghahanda na agad para sa isang bagay na hindi naman opisyal na nangyayari. Wala pa. Yan nga, pinabulaanan na raw yan pala ng DOJ. Mas maniwala kayo dun sa ano natin kaysa sa chismosong si Pulong Duterte. And here's where many Filipinos start asking question. Kung wala nang dapat ikatakot, bakit parang may advance warning na agad? No? Mga birador dito sa larawan na kumakalat online sa court card, no, na may claim tungkol sa umano'y ICC arrest warrant laban kay Senator Bongo, no? Tsaka dalawang official, di ba? No. Pero hanggang ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay kung ano ang verified at ano yung speculation lamang. Pero tingnan nyo to yung Pulong Duterte's statement appears to suggest na may malaking concern tungkol sa direksyon ng development na to. At dito nagsisimula magtanong yung publiko kung may impormasyon bang alam nila na hindi pa alam ng karamihan. Totoo ba yun? Parang, ako, kagaya niyan, yung DOJ, dati nga, hindi rin naman hindi rin ganun ka-reliable. I think, that time, DOJ, si Ombudsman Boying, nung sinabi niya, nakita ko na yan kay Bato. Bato na yan. Yes, I did. I see it. I saw it with my two eyes. Meron akong kopya dito sa telepono ko, pero hindi ko pwede ipakita. Di ba sabi? Tapos wala ba sa atin? Wala pa. Nagtago na si Bongo, si Bato de la Rosa ng 6 na buwan.
Nung sumipot, meron na pala. So, hindi natin talaga alam. And, dininay din yun ng ICC. Di ba? Kasi, tingnan nyo to yung conversation, no, is slowly shifting from may warrant ba papunta sa bakit parang anticipation na agad yun nangyayari. Na-anticipate nyo na, may kabatutan na kayo. Kaya SC rule na yung threshold sa convict number kasi mababawasan na ulit minority para maging baby minority na. At talaga ba, ano yan? Kasi parang narinig ko rin kanina si Senator Win Gatchalian Is that about it? No? May bago na bang rule? Tinatakot ni Pulong si Bongo. Parang may galit sila kay Bongo. Posible rin. Posible kasi babaliktad na No? Matagal na yung usapan na babaliktad si Bongo. Medyo putok na yung usapan na yun, di ba? Kaya mga birador, no? If Senator Bongo truly believes he has nothing to answer for, then the strongest position is transparency at hindi yung panic. Huwag ka makagad magtatago. No? Sa totoo lang, yung pinakamahinang political position ay hindi ang iniimbestigahan ka Ang pinakamahinang posisyon ay yung kapag nakikita ng publiko na parang umiiwas ka sa proseso. And this is where the implications become more serious. Because public perception matters. Kapag may investigasyon, no, at humarap ka, maraming tao magsasabing, sige, pakinggan natin. Pero kapag puro pag-iwas ang nakikita, doon nagsisimulang tumaas yung kilay ng publiko, mas mataas pa sa kilay ni Jesus Cordero. Diba? Parang yung empleyado facing an audit, kapag kusa kang nagbukas ng mga records mo, mas mabilis nawawala yung duda, di ba? Hindi, ayan, check-in mo yung records ko. Pero kapag ikaw mismo nagtatago ng files, iniimbestigahan ka, putya mas maraming magdududa sa'yo. Lalakas yung pagdududa. Pagkakataon na ni Bonggong kumawala sa mga Duterte, correct. Say ko lang dapat SC should rule on threshold. Okay. Pero parang kanina kasi si Senator Win Gatchalian, parang sinabi niya, since one lang yung quorum, blah blah blah. Sabi ko, may bago kayang rules? Let's see. Mamaya try nating i-research, no, para pag dun sa Banat Boy try nating i-discuss. Kayo ba? Would you trust the employee who keeps showing documents or the one who keeps hiding them? Ako para sa akin, no? Ito yung pinakamahalagang punto If ever Senator Bongo is required to answer allegations, then he should face the process directly. Hindi dahil guilty siya, hindi dahil guilty siya agad, no? Kundi dahil yun yung inaasahan ng isang public officer, public official. Harapin, kagaya ng ginawa ni Laila De Lima, ni Senator Trillanes, di ba ganun? The same standard should apply to everyone, kaalyado man or kalaban. This is where the issue becomes di ba? Kasi many Filipinos are no longer asking who is popular. Ang tanong nila ngayon ay simple, sino ang handang humarap at sino yung gustong iwas lang ng iwas? And karamihan dyan sa mga bugok na mga DDS na mga personalities, no? Talagang puro iwas-iwas lang. It's like a boxing match Hindi mo mapapatunayang ikaw ang panalo kung hindi ka aakyat sa ring. Kahit gaano kalakas ang claim mo, kailangan mo pa rin humarap sa laban. That's where credibility is tested, not in speeches, but in whether someone is willing to face scrutiny. Kasi alam nyo mga birador the most important issue isn't whether people support Bongo or oppose him. Ang mas mahalagang tanong ay kung pare-pareho ba ang standard natin sa lahat ng public officials. If allegations exist, they should be examined. Kung walang ebidensya, dapat lumabas yun. Kung may ebidensya, dapat ding harapin yun. Diba? I think that's the way to do it. Hindi yung,
tago dito, tago here. Hindi dapat ganun. Para sa akin, ang isang leader na kumpiyansa sa kanyang posisyon, no, ay hindi nagtatago sa proseso. Humaharap siya rito. And if Senator Bongo ba, Mr. Malita, mali, Bisaya. Bisaya ka man dong, yes, I'm Bisaya. And if Senator Bongo is ever required to answer serious allegations, the best response would be transparency. 'Di ba? Cooperation. And syempre kasama talaga yung accountability. Ma'am Maria Fe, palisok. Hindi yung pagtago-tago. Hindi yung pagtakbo, kagaya ni Bato de la Rosa. Hindi yung pag-iwas, kagaya ni Sara Duterte. No? The best response would be transparency, cooperation, tsaka accountability. Doon masusukat ang tunay na kredibilidad ng isang public official. So, dapat wag ka magtago, Bungo, ha? Napapabisaya lang kami sa imo.